katawan ay belief system. Sabihin mo sa iyong katabi, ang pampalusog sa lahat ng sistema ng iyong katawan ay belief system. Amen? So magkakaiba tayo sa pamamagitan ng ating paniniwala sa Diyos. Magkakaiba po tayo sang-ayon sa lalim at lawak, taas ng ating paniniwala sa Diyos. Hindi po rito pinag-uusapan ang pinag-aralan at hindi rin po rito pinag-uusapan ang mga minana. Ang pinag-uusapan po ba dito ay ikaw ba'y naniniwala ng hustuhan? Ang kagalakan mo ba ay sa Jesucristo at na-enjoy mo ba sa Jesucristo? Kaya kung wala kang oras ng pakikipagnig kay Jesucristo, mali ang iyong buhay. Hello. Kailangang maraming oras tayo, hindi yung spare tire lamang sa Jesus. Ang spare tire po, hindi po nagagamit yun. Dahil gumugulong pa rin ng mahusay yung 4 na gulong. At magagamit lang ang spare tire pag kalbo na yung gulong. At kadalasan po sa buhay ng maraming Kristiyano, si Jesucristo ay spare tire lang. Maalab lang ang isang Kristiyano kapag nawala ng trabaho. Tingnan mo ang iyong katabi. Ikaw ba yung sinasabi ni Pastor? Amen. Kailangan po, lifestyle po ang kagalakan sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga ating unawaing mabuti. Napakahalaga po na alam na natin na yung galak ng Panginoon ang itinutusto sa atin everyday. Tayo kasi ay gusto natin ay simpleng buhay, tahimik na buhay, walang problemang buhay. Ay pumunta ka sa buwan, mamumroblema ka pa rin doon. Dito sa ibabaw ng lupa, ang buhay po ay pakikipaglaban. Ang unang kalaban mo ay ang iyong isipan. Sa isipan mo pa lamang ay pwede kang matalo at pwede kang manalo. Nakukuha niyo po. Kaya nga ating unawain that my joy might remain in you and that your joy might be full. Tingnan po natin sa 16:24. 16:24 ng John. At ang sabi po dito, hitherto. So, yung hitherto po, ang simple English ay until now. Up to this time. Hitherto, have you asked nothing in my name? Ask, and you shall receive, that your joy may be full. Up to now, until now, up to this time, hindi pa kayo humihingi. So, paano mapupuspos ang iyong galak o ang galak ng Panginoon sa iyo? Kapag naranasan mong si Jesucristo ay tumutugon sa panalangin. Amen po ba? Hitherto have you asked nothing in my name. Ask, so colon. Emphasis, ano po? Ini-emphasize ng Panginoong Jesucristo na mapupuspos ka ng galak kapag ikaw ay humingi sa kanyang pangalan. So, if God sees everything, then pray. Alam ng Diyos kung ikay bigo, alam ng Diyos kung ikay lugi, alam ng Diyos kung ikaw ay masama ang loob, alam ng Diyos ang iyong tampo at hinanakit. So, if God sees, Elroy means God sees. So, dahil ang Diyos kita ka, di manalangin ka, at huwag ka nang magkunwari. Huwag mo nang itago sa Diyos ang alam na niyang matagal bago mo pa gawin o bago ko pa gawin. So, because God says, then I will pray. Help me, O God. And God always hear. Dumirinig po lagi ang Diyos. At kung ang Diyos ay laging dumirinig, ano ang ating gagawin? Maghintay lang tayo. Narinig tayo ng Diyos nung araw na tayo'y humingi sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Huwag mo nga akalain, hindi ka narinig ng Diyos. Narinig ka ng Diyos doon sa lahat ng hiningi mo sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus, maghintay ka lang. Doon po ang dahilan ng mga kabiguan ng marami, hindi sila nakapaghintay. When is the time that a person quit?
kapag siya po ay nagsawa sa paghihintay. Huwag ka pong magsasawa. Do not quit. God will perform your dream and make you great. Amen po ba? Kaya nga, habang naglalakbay kaming mag-asawa kahapon papunta ng lalawigan, at paakyat na ako ng bundok, malakas ang ulan, at naalaala ko yung sinabi sa akin ng Espiritu. Parang sabi doon, if you will only do the hard thing, the hard, difficult, and impossible thing, then I will perform it. At sabi ko sa mga pastor natin sa bundok, ang sabi ko, alam mo, kailangang equip pala tayo ng, yung HD po ay high definition. Yun po yung mga equipment ngayon sa camera, maging sa telebisyon o LCD. Pag sinabing HD, mataas na uri po yun ng telebisyon o kamerang katulad niyan. High definition. Ang ibig pong sabihin ay mas klaro ito, mas maliwanag ito, at mas powerful ang lenses po nitong kamerang ito. At ang sabi ko, tayo pala ay equipped with its HDI. At sabi nung dalawang pastor, ano po yung HDI? Sabi ko, just do the hard thing. Just fulfill the difficult thing and just do the impossible thing and God will perform it. Tayo po kasi ang gusto natin, simpleng bagay lang. Pero hindi po, ang gusto ng Diyos ay komplikadong bagay ang iyong matutunan sa pagsunod sa Kanya. Kaya nga po ating unawain, ang Diyos po ay nakakakita sa lahat ng ating kalagayan at nakakarinig, at siya ang namumuno. God rules. He is in control of everything. And because He is in control of everything, so I will trust Him. I will pray to Him. I will wait on the delivery of the answer to my prayer. And I will trust Him. Hindi po ako magdadalawang isip. Hindi po ako magpapabago-bago. I will stand on what I believe that I receive. Nakukuha niyo po? Alam mo, tingnan mo, humingi ka ng ganito. Tapos nung 3 taon at hindi pa natatanggap, siguro hindi kalooban ng Diyos. Ba't nagnalangin ka pa, hindi pala kalooban ng Diyos? So bago ka manalangin, tiyakin mo muna na kalooban ng Diyos yung iyong hihingin. Sayang po yung 3 taon na ang magiging tanong lang natin, kalooban kaya ng Diyos itong hiningi ko 3 years ago? Isipin mo po yan. Nasayang ang iyong 3 taon, nasayang ang iyong panahon ng pag-aayuno, babaguhin mo lang pala. Huwag mo nang baguhin. 3 taon mong hiningi, paniwalaan mo na yung mangyayari, at sa ika-4 na taon baka ang pwedeng mangyari, o sa ika-3 taon at 1 araw baka pwedeng mangyari yun. Do not quit. Kaya po dito papasok ang living in the Spirit. At dito po papasok ang iyong pagpapakita sa Diyos that you delight in Him, and when you delight in Him, then that delighting in the Lord will direct your life. Kung sino ang iyong kinahuhumalingan, yun ang i-influensya sa iyong buhay. Sa daigdig ang salita, kung sino ang iyong kinababaliwan, yun ang iyong pagsisikapang makuha. Kaya nga ating unawain, sabi ng isang makata, pag-ibig pag pumasok sa puso ninuman, anong kasunod? Ayan. So kung hindi mo hahamakin ang ulan at lalampasan ng ulan, hindi ganon katindi ang iyong pag-ibig. Tatanungin ko kayo, iniibig mo ba si Jesus? Dahil kung iniibig natin ang Panginoong Hesukristo, hahamakin natin ang kirot sa ating katawan. Ano po ba ang ibig sabihin na hahamakin ang lahat? Babaliwalain mo yung iyong pakiramdam. Kung ikaw may kapusapera, babaliwalian mo yung iyong kakapusan. Bakit? Dahil iniibig mo yung iyong pupuntahan, iniibig mo yung iyong sasambahin.
Ngayon natin pong unawain. Ito po ay baso. At ito pong basong ito ay may lamang tubig. Kita niyo po? Baso na may lamang tubig. Kung ito po ba ay aking ibuhos yung tubig, yun bang tubig ay nasa baso pa rin? Wala na. Yan, iyo pong isipin. May kinatatakutan ng tao, at ang unang kinatatakutan ng tao ay baka siya maghirap at mamatay na mahirap. Ang sabi po ng Biblia, fear has torment. So, ilarawan po natin na ang baso ang fear at ang torment ay yung tubig. Ano po ba yung torment? Ito po yung nagpapahirap sa isipan. Tormento. Pinahihirapan ng isipan. Kaya nga, atin pong unawain that the fear is like a vessel. And inside the fear is torment. Buong kagalingan ng kanyang mga na-apektuhan ng arthritis, I rebuke you and command you. In Jesus Christ's name, receive your healing right now. Receive your healing right now in Jesus Christ's name. Touch Jesus! Touch the kidney and heal this kidney right now in Jesus' name. Cervix cancer, I command you out in the name of Jesus. At sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus, sinisira mo ang generational curses. In the name of Jesus, I put a stop to sa history ng kanilang pamilya. I rebuke cancer in the family line and the bloodline in Jesus' name. For ministry support and partnership, donate through Banco de Oro Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Incorporated. Account number 219-800-6482.